Welcome to the month of December. Magandang pagkakataon at gabi muli sa ating lahat na mga iniibig, mga ginigiliw na mga kapatid sa Panginoon, saan man kayo, maging sa Taif kayo o makikinig sa ibang dako ng Pilipinas o mundo na ating kasama sa pamilya Quenonea. Mula dito sa aming siyudad sa Cagayan de Oro, dala natin muli ang mensahe ng biyaya ng Diyos sa kanyang salita. Tayo muna ay manalangin sa lapit natin sa Diyos sa kanyang salita. Aming makapangyarihang Ama, aming kinikilala ang inyong kapangyarihan, kinikilala ang inyong biyaya at ang inyong presensya, ang inyong paghahari, na ikaw ay manguna muli sa amin, na ipadama nyo sa amin ang inyong biyaya sa pamamagitan ng inyong salita, na muli kami ay lalakas, kami ay magkaroon ng kasiyahan at pagtanggap sa mga bagay na inyong ipagkaloob sa amin. Ihanda namin ang aming puso at ang aming damdamin na tanggapin muli ang inyong mga kalooban na gawin nyo kaming masunurin sa aming pakikinig, masunurin sa pananampalataya. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa nakalipas na mensahe natin mga kapatid, pinag-usapan natin sa katapusan ng buwan ng Nobyembre sa nakalipas na Sabat ang pandaraya ng kasalanan. Narito na tayo sa unang buwan pala ng Disyembre, the last month of 2023. Kung sa araw pa parang palubog na naman ang isang buwan. No? Palubog na naman ang buwan, hindi pala araw, sa buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, palubog na naman ang taon ng 2023. We are in the last days of 2023. Tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ang Diyos ay mabuti sa atin sa nakalipas na mga buwan ng 2023. Dalangin natin na ihanda na naman natin ang ating puso sa pagsalubong sa Kanya sa 2024. Hindi na bumabalik ang taon na lumipas. Kaysa lahat ng pagkakataon ating gawin upang tayo'y lalong lalago at kumikilala ng mas malalim sa ating Panginoon. Ang pandaraya ng kasalanan, binabase natin yan mga kapatid sa Hebreo 3:13. Sa nakalipas na mensahe natin, sinasabi natin na ang kasalanan ay mandaraya. Sa pandaraya ng kasalanan, hindi naman talaga ang kasalanan ang nandadaya, ngunit ang persona ng kasalanan, ang dyablo. Sinasabi ng Biblia na siya ang ama ng kasinungalingan, the father of lies. Naroon siya sa unang labas niya sa hardin, na tinukso ang ating ina ng lahat ng taong si Eva. At patuloy siyang
nanunukso upang magsinungaling, upang dayain ang sanlibutan. Kaya sinabi natin sa dating mensahe sa nakalipas na sapagkat mayroong pandaraya ng kasalanan, tayo binabalaan laban sa pandaraya ng kasalanan. May babala, at ang babala ay tayo ay pinatawag na huwag madaya. Ayon sa Hebreo Kapitulo 3, binabalaan tayo ng isang babala na dapat huwag nawa magkaroon sa atin. Ang isa man lamang na magkaroon ng masamang puso na hindi na sumasampalataya. Ang dahilan, sinasabi natin sa ating pag-aaral na ang ating patuloy lang na pakikinig o hindi na nakikinig at hindi tayo gumagawa. Yung bang natuto lang tayo na ang maaari tayong matuto na ang salita ng Diyos ay pakinggan lang at huwag isasagawa. At ito'y nagdadala sa atin sa hindi magandang landas ng pagkaroon ng katigasan ng puso. Ituloy natin mga kapatid. Matapos pala tayo magkaroon ng babala, tayo tinawag sapagkat tungkulin natin, sapagkat bahagi tayo sa isa't isa. Nang babala na yan ay dapat tugunin natin sa ating pagsisikap na makibahagi sa katawan ng Diyos, sa pagpapaalaala, sa pagtuturo ng katotohanan o sa pagsaway sa mga kapatid na naroon sa anumang bagay na hindi tama. Patuloy natin itong serye ng pandaraya ng kasalanan. At sa pagkakataong ito, dalhin ko kayo sa iba't ibang teksto sa Biblia na nagsasabi na ang kasalanan ay mandaraya nga. Paano ba tayo nadadaya o dinadaya ng kasalanan? Paano ba ang dyablo? Sa pamamagitan ng ano-ano mang bagay, tayo'y nadaya sa pagkakasala. Karoon tayo ng 3 lamang na bagay sa pagkakataong ito, sa mensaheng ito. 3 sinasabi ng Biblia na tayo'y maaari na madaya o dayain ng pagkakasala o ng kasalanan. Una, nadadaya tayo ng kasalanan kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Yan ang salita na sinasabi ni Juan sa kanyang sulat sa 1 Juan 1:8. Kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ano raw? Kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Maliwanag ang sinasabi ni Juan. Ngunit ano ba ang likod nito, ang background? Ang background yan na kung tayo daw ay lalakad sa liwanag at naroon siya sa liwanag, magkaroon tayo ng pakikisama sa isa't isa at lilinisin tayo ng dugo ng Diyos. Paglakad sa katotohanan at paglakad sa liwanag. Ibig sabihin, ang ating pakikisama ay naroon sa paglakad sa liwanag. Ngunit may mga tao, sabi ni Juan, na nagsasabi na wala silang kasalanan at hindi na sila kailangan sasabihan na sila nga kaya ay
naroon sa liwanag o kadiliman. Ngunit ang iba'y nagsasabi na wala daw silang kasalanan. At kapag ating sinasabi yan, na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Uy, mabigat na deklarasyon na salaysay ni Juan na ang nagsasabi at naniniwala na wala silang kasalanan ay nandadaya sa sarili. Nadadaya. Itong unang pagkasabi ng pandaraya ng pagkakasala. Kapag ang isa man sa atin magsasabing walang kasalanan. Siguro, bihira naman siguro magsabing walang kasalanan. Ang ibig sabihin dito na generally, o baka may mga tao na talaga magsabing, wala naman akong kasalanan, hindi naman ako masamang tao. May mga ganun, di ba? Sila ay parang si Pilato na naghuhugas kamay. May mga pagkakataon na tayo'y haharap sa mga pagkakamali o sa isang sabihin nating samahan o iglesia o korporasyon o mga taong nagkakasama na mayroong problema tungkol sa isang bagay na sabihin natin nawawala, nasisira at hinahanap kung sinong gumagawa. At ang iba magsasabi, wala akong ginawa, wala akong kasalanan. Ganon si Pilato, naghuhugas ng kamay nung si Jesus ay dadalhin sa kanya. At sabihin, gagawa dapat siya ng hatol para kay Jesus. Ay pinagkatiwala niya sa mga tao si Jesus na sila na ang bahala sa kanya. At siya ay walang dapat pananagutan kay Jesus at naghuhugas siya ng kamay. Yan ang ibig sabihin ng pagsasabi na walang kasalanan, nandadaya tayo sa sarili. Parang si Pilato nandadaya sa kanyang sarili na dapat mayroon siyang gawin kay Jesus. Maaari niyang palayain si Jesus, ngunit nanhugas siya ng kamay. May mga panahon na tayo ay dapat tatanggap ng ating kasalanan, gagawa ng kailangang gawin na tanggapin ang ating mga pagkakamali. Ngunit maaaring sabihin natin, wala, hindi ako gumawa niyan, wala akong kasalanan. Pandaraya sa sarili. Pagsasabi na meron naman dapat na aminin, dapat magpakumbaba. Ngunit, ang sabi, nandadaya sa sarili. Kapag sinasabi natin yan at so ang una nating kasalanan, nandadaya tayo. Dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Nakakatakot yung salita ni Juan na yung mga tao palang magsasabi na walang kasalanan ay mandaraya sa sarili. Sapagkat ang Biblia ay gumawa ng deklarasyon, salaysay, pagpapahayag. Walang kahit isang matuwid, walang matuwid na tao. Lahat ay nagkakasala. Walang matuwid. Kaya pag sinabi na walang kasalanan, sino ka ba? Ito ay paghuhugas kamay. Ito naman ay pagkakaroon ng sariling katuwiran, no? Sa tinatawag na pagmamataas. No? Ito ay pagkakaroon ng sariling katuwiran at sariling katuwiran. Ang katuwiran ni Kristo dapat yun ang atin. Sapagkat hindi tayo matuwid. Ang pagkamatuwid ni Kristo ay naging atin. Yun ang ating kaligtasan. Tinuwid tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang ginawa para sa atin. Kaya ang katuwiran ay atin. Naging matuwid tayo. Ngunit ang pagsasabing walang kasalanan ay pagmamataas. Sa Lucas 18, may 2 taong nananalangin. At ang 2 taong yan ay ang Pariseo at ang Publikano. At ang Pariseo nung nananalangin
ay mapagmataas, hindi tumanggap ng kasalanan. Pinuri ang kaniyang sarili. Kaniyang hinarap ang Diyos at sinabi ang kaniyang mga gawa na magaganda. Sabi niya, ako ay mabuting tao, o Diyos, hindi katulad ng mga liko na mga tao. Hindi ako gumagawa ng kasamaan. At mamaya sinabi niya ang kaniyang mga gawa na siya ay nag-aayuno at saka siya nagbibigay ng kanyang mga ikapo at anong bang bagay na kanyang sinasabi. Wala siyang inamin na kasalanan. Hindi tayo maaring sa harap ng Diyos ay ating ipagmataas ang ating sarili sapagkat sa harap ng Diyos ang nakikita niya sa atin ay karumihan. At para tayong sabi ni Isayas, maruming basahan. At yun namang taong publikano, yung maniningil ng buhis na maraming kasalanan ay dinadagukan ng kanyang puso at sinasabi, mahabag ka sa akin o Diyos na makasalanan. At sa dalawang taong yon, ang pangalawa ang kinahabagan at pinatawad ng Diyos. Ngunit yung tao na hindi umaamin ng kasalanan at nagmamataas, siya ay hindi kinahabagan. Siya ay nagmamataas, yung isa ay nagpapakumbaba. Ito naman ay hindi pagkilala sa ganap na kaalaman ng Diyos. Yung tao na magsasabing walang kasalanan, hindi nakakilala sa ganap na hindi nagkaroon ng ganap na kaalaman sa Diyos. Ibig sabihin, ang ganap na kaalaman ng Diyos. Ang Diyos ay nakakaalam sa lahat ng bagay. Walang hindi niya nakikita. Dapat kilalanin natin na nakikita niya ang ating isip, puso, at walang sinong magsasabing walang kasalanan. Sa awit 130 verse 3 nagsasabi, kapag ikaw o Diyos ay nagtatanda ng kasamaan, ay sino kaya sa amin ang makakatayo? Walang makakatayo sa atin kapag ang Diyos ay nagtatanda ng kasamaan or yung bang lahat ng bagay ay alam naman niya talaga lahat. Tinatandaan niya lahat at walang makakatayo sa atin. Ganon ang una, mga kapatid, ang pandaraya ng kasalanan. Nadadaya tayo kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Huwag nawa natin gawin yan. Tayo lahat ay mga makasalanan na pinatawad lamang ng Diyos. Pangalawa, nadadaya tayo ng kasalanan kapag sinasabi natin na nakikilala natin ang Panginoon kahit hindi natin tinutupad o sinusunod ang kanyang mga utos. Ang nakakakilala sa Diyos ayon sa Biblia, ayon sa versikulo 2, ayon sa 1 Juan, ang ibig sabihin nito, nasusulat sa 1 Juan 2, 3 at 4. Sa 1 Juan 2, 3 at 4, ito ang sinabi. Sa 3 sinabi at ganito natin nalalaman na siya ay ating nakilala kapag tayo'y tumutupad sa kanyang mga kautusan. Ang ating pagkakilala sa Diyos ay nagsasabi na tayo'y tumutupad, nakakilala sa Diyos sapagkat tumutupad sa kautusan. Ngunit sa 4, at siya nagsasabi na nakakilala sa kanya, ngunit hindi naman tumutupad sa kautusan, hindi talaga nakakilala. Ang sabi, sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ito na ang pangalawang pagkasabi ni Juan na wala sa kanyang katotohanan. Kanina sinabi ni Juan, wala sa kanyang katotohanan kapag siya ay nagsasabing walang kasalanan. Pangalawa ngayon sabi niya, siya ay mandadaya sa sarili o nagsisinungaling kapag sinasabi niyang kilala niya ang Diyos o kilala niya si Jesus, ngunit hindi naman siya tumutupad sa kanyang mga utos. Ang pagkilala sa Diyos, ibig sabihin, ang Ebanghelyo ay ating tinanggap. Tinupad natin ang pagsampalataya. Ibig sabihin, pag tayo mayroon ng panampalataya, tumutupad na tayo sa mga utos ng Diyos. Nakakilala na tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan ang pagsunod sa pananampalataya.
Kaya tayo mga masunuring tao, hindi naman ganap o perfecto. Ngunit talagang generally, ang Kristiyano ay sumusunod, tumutupad. Di ba? Kayo dyan sa Taif, bawat Biyernes, bawat Miyerkules naroon tayo. At ang mga bagay na ating mga pinapakinggan, sa puso natin upang ating susundin sa buhay. Kaya, nadadaya tayo kapag sinasabi nating kilala ang Diyos, ngunit hindi naman tumutupad sa kautusan ng Diyos. Ang katotohanan ay hindi maaring sandali lang. Siya na nagsasabi, nakakilala sa Diyos at hindi naman tumutupad sa kautusan ng Diyos ay sinungaling. Yan ang salaysay ni Juan. Ito'y katulad sa sinasabi ni Apostol Santiago. Ano pala ang sinasabi ni Apostol Santiago? Sa Santiago 2:17 na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Faith without works is dead. Ito'y katumbas lamang na ang tao magsasabing nakakilala sa Diyos, hindi naman tumutupad, nagsisinungaling, nadadaya sa sarili, at wala sa kanyang katotohanan. Ibig sabihin, kung tayo pala'y tao na madada sa ating mga kaalaman, marami tayong alam, marami tayong sinasabi, at kilala natin ang Diyos, nagsasabi tayo, ngunit ang ating gawa ay wala namang pagbabago. Ang ating buhay ay hindi naman napapalitan. Kung anong kasamaan, ganun pa rin. Tayo ay wala pa sa katotohanan, sapagkat ang tunay na kumilala kay Kristo sa Ebanghelyo, siya ay binago ng Diyos. Ang dati ay nakalipas na, sabi, at siya ngayon ay bago na. Tumutupad siya. Kaya sabi ni Jesus, siya na umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. Nakakilala talaga kay Kristo yung mga tumutupad. Ito'y madalas na naririnig sa mga pagsasabi ng mga nagpapanggap. Mga nagpapanggap, mapagpanggap, nagsasabi na kilala si Jesus, kilala ang Diyos, ngunit sa gawa ay hindi. Si Judas ay isa. Sa Juan Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 6, ikita nila ang isang babaeng naghandog kay Jesus ng mabango, ng pabango, parang kanyang hinuhugasan ang paa ni Jesus sa mabangong mahal na mga pabango. Sabi ni Juan, ni Judas, sana ay bininta na lang yan at ang pera ay gamitin para sa mahihirap. Ngunit siya ay hindi nagsasabi ng totoo. Ang kanyang gawa nagsasabi na siya daw ay magnanakaw at naroon siya nakatingin sa ibinibigay. Siya naman ang tagapagdala ng para siyang treasurer sa mga disipulo at ninanakaw niya ang pera. Siya ay nagpapanggap. Ay huwag nawa tayo magpanggap na kilala ang Diyos, ngunit hindi naman tumutupad sa kanyang mga utos. Nadadaya tayo kapag sinasabi natin na kilala natin ang Diyos, ngunit hindi naman tayo tumutupad sa kanyang mga utos. Ang ating pagsasalaysay ng ating pananampalataya ay dapat pinapalakas, mga kapatid, at pinagtitibay sa ating mga gawa. Ang salita dapat makikita sa gawa. Yan ang pangalawang, mga kapatid, nadadaya tayo sa ating mga sarili o nadadaya tayo sa kasalanan kapag sinasabi natin na kilala natin ang Diyos, ngunit hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Sabi nga ni Jesus sa Lucas Kapitulo 6:46, hindi nga tayo maaring tatawag sa kanya na Panginoon kapag hindi natin siya sinusunod. Sabi niya, bakit kayo tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, at hindi naman ninyo sinutupad ang aking mga utos?
Ganon. Kaya ang nagsasabing kilala, ngunit hindi tumutupad, mandaraya, sinungaling, wala sa kanya ang katotohanan. Mabigat. Hindi paratang yun, mabigat na kapahayagan ni Juan na nakakilala kay Kristo. Pangatlo, at katapusan, nadadaya tayo ng kasalanan kapag sinasabi natin o naniniwala tayo na hindi mag-aani ng ating inihahasik. Ano daw? Nadadaya tayo ng kasalanan kapag sinasabi natin o naniniwala ba tayo na hindi tayo mag-aani sa ating mga inihahasik. Ibig sabihin, binabaliktad ang katotohanan. Isang halimbawa lang ito na si Pablo ay gumawa ng babala sa libro ng Galacia 6, 7 at 8. At sinasabi niya sa Galacia 7 at 6, 7 at 8, gumagawa si Pablo ng babala. Magsasabing huwag dapat tayo magpadaya. Sabi niya, huwag kayong magpadaya. Anong sabi niya? Anong dapat hindi tayo magpadaya? Ang Diyos ay hindi malilibak, sapagkat anumang ihahasik ng tao ay iyon din naman ang kanyang aanihin. Tayo magpadaya dahil ang Diyos ay hindi madadaya. Ibig sabihin, maaari nating baluktutin o baliktarin ang katotohanan at sinasabing, ito? Ay, hindi ito. Hindi yan totoo. Ang tao daw ay mag-aani sa lahat ng kanyang ginagawa. Mabuting gawa, mag-aani ng mabuti. Masamang gawa, masamang paghahasik. Ang tawag dito paghahasik para nagtatanim. Magandang pagtatanim, magandang pag-aani. Masamang paghahasik o pagtatanim, masama na pag-aani. Ibig sabihin, kung ano ang ihahasik, aani tayo. Ngayon, ang argumento ni Pablo, na kung sasabihin daw natin na hindi natin aanihin ang ating itinanim, tayo'y nadadaya. Ang ibig niya sabihin, na sa ating buhay Kristiyano, maraming pagkakataon na gagawin natin ang sinasabing bawal. Mga bawal, mga huwag yan. Masama yan, mali yan. Binabalaan tayo na hindi natin gawin yan. Kasalanan yan. Pero nadadaya tayo at magsasabi tayong hindi. Hindi ako mag-ani, hindi ako parusahan ng Diyos nito. Ngunit si Pablo nagsasabi, huwag kang magpadaya. Ang Diyos ay hindi malilibak. Ibig palang sabihin, pag tayo'y bumabaliktad sa katotohanan at sinasabing, yang totoo na yan, hindi yan totoo. Ibig sabihin, dinadaya natin mismo ang Diyos o lililibak natin ang Diyos. Tinutuya natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi ng ganito at salita niya ito, katotohanan ito, tatayo tayo sa katotohanan, pasakop tayo sa katotohanan. Ngunit pag ating binabaliktad, ating sinisira ang katotohanan at magsasabing hindi mangyayari sa akin o hindi ito totoo, ganito ang totoo, nandadaya tayo sa ating sarili, nadadaya tayo ng kasalanan, nagkakasala tayo. Ang pagpapadaya sa kasalanan o pagpapadaya sa sarili o pagpapadaya sa dyablo sa pagsasabing ang totoo ay hindi totoo at ang mga katotohanan ay ating baliktarin, tayo'y nandadaya mismo sa Diyos at dapat hindi natin maring gawin dahil hindi naman madadaya ang Diyos at hindi rin siya malilibak. Ang katotohanan ay hindi maring babulaanan o baliktarin. Ang katotohanan ayon sa Galacia 6:7, aanihin natin anumang ating itatanim. Isa pang katotohanan, ang Diyos
ay hindi maaring lilibakin o tutuyain. Yan ang una. Pangalawa pa pala, yung lahat ng ating ihahasik ay may may kaakibat na pag-aani. Mabuting pagtatanim, mabuting pag-aani. Masamang pagtatanim, masamang pag-aani. Ito mga kapatid ang tatlong aral natin sa Sabbath na ito, na paano tayo madadaya ng kasalanan. Yan ang pangatlo, madadaya tayo pag ating sinasabi ang katotohanan ay hindi maging totoo sa atin. Ang anumang totoo mangyayari, anumang totoo, anumang salita ng Diyos ay matutupad. At huwag nating sabihing hindi matutupad sapagkat dinadaya tayo ng kasalanan. At yan ang dahilan ng marami nating pumilit ng paggawa ng hindi tama, kahit alam naman natin ng mga bagay na utos na huwag gawin ay dapat huwag gawin. Ngunit sa maraming pagkakataon, nagagawa natin ang mga mali sapagkat hindi tayo sumusunod. O ibig sabihin, nagpapadaya tayo. Maraming utos, 10 kautusan, huwag, diba? Ngunit ating linapastangan ang mga katotohanan at ginawa ang ating mga kagustuhan. Ano ang tatlong bagay na ating pinag-aralan sa araw na ito tungkol sa pagdadaya sa sarili? Una, sinasabi ni Juan, nadadaya tayo kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Hindi mga kapatid, lahat tayo may kasalanan. At huwag dapat ang bawat isa magsabing walang kasalanan. Ibig sabihin, nadadaya tayo pag sinasabi natin yan. At dapat tanggapin natin na tayo makasalanan na pinatawad at magkakasala pa rin. Ngunit sa habag ng Diyos, sa pagsisisi tayo malilinis muli. Pangalawa, madadaya tayo sa kasalanan kapag sinasabi natin na kilala natin ang Diyos, ngunit hindi tayo tumutupad sa kasalanan, sa kanyang mga kautusan. Ang kumikilala sa Diyos, tutupad sa kautusan, tutupad sa kalooban ng Diyos. Huwag nating sabihin na kilala natin ang Diyos at hindi naman natin tinutupad ang kautusan. Ito ay extreme naman. Tayo naman ay tumutupad talaga. Maaring sa ating pagtupad ay kulang at nangangailangan na mas marami pang pagtupad. At hindi naman tayo nagsasabing wala sa atin ang katotohanan. Ang sinasabi niya extreme, yung nagsasabi na kilala ang Diyos, ngunit hindi naman talaga tumutupad. Kakatakot yun. At wala daw sa kanya ang katotohanan. Pangatlo, nadadaya tayo ng kasalanan kapag sinasabi natin o naniniwala tayo na hindi maaring mag-aani sa ating inihahasik. Napufocus doon sa masama. Kasi ang mabuti talagang hindi naman natin pinag-alalahanan yan. Ang masama na magagawa natin, yun na tayo nag-aalala. Na kung sa mga masasamang paghahasik o pagtatanim, hindi tayo aani. Yun na ang punto dito. At tayo nadadaya. At ang masama pa dyan, dinadaya natin o linilibak natin ang Diyos. Huwag na mangyari na tayo'y patuloy na madaya sa kasalanan. Sapagkat ang sinabi sa ating unang mensahe, kung tayo patuloy na dinadaya ng kasalanan, ang mangyayari, tayo magkaroon ng masamang puso na hindi na maniniwala sa Diyos at humihiwalay na sa Kanya. Hindi sana mangyari ang ganun. At idadalangin natin na huwag tayong madadaya sa kasalanan. Tayo manalangin. Purihin ka aming Diyos sa inyong mga salita, sa inyong mga kalooban muli ngayon, na kami ay tinuruan nyo na
maaari kaming madaya sa kasalanan o madaya ng dyablo o madadaya sa aming mga tukso o sa aming mga sariling puso sa pagsasabing wala kaming kasalanan, pagsasabing kilala namin at hindi naman kami sumusunod, o sa pagsasabing hindi naman kami mag-aani sa aming mga itinanim na masasama. Ito, Panginoon, ang inyong aral para sa amin. Turuan nyo kami na hindi kami dapat magpapadaya na kami walang kasalanan sapagkat kami makasalanang pinatawad nyo. At huwag kami dapat magpadaya na magsasabing kilala namin kayo at hindi naman kami sumusunod. Turuan nyo kaming tunay ngang magsasabi na kilala ka at sumusunod kami. Turuan nyo kaming huwag nawa mangyari sa amin na kami madadaya sa pagsasabing hindi namin aanihin ang anumang aming itatanim. Dalangin namin na ang mga katotohanan ito ay maging tunay na aral na magpigil sa amin sa pagpapadaya ng anumang bagay ng kasalanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Hanggang sa sunod mga kapatid, naway mag-live naman tayo sa mga sunod na mga linggo sa ating Lord's Supper, sa last Lord's Supper ng 2023. Hanggang sa sunod nating pagkikita, salamat sa inyong lahat.